Magandang hapon sa Pilipinas. Ngayon medyo gumaganda na ng kapiraso ang araw. At hindi na katulad ng mga nakaraang panahon na medyo maulan. Overall, sobrang laking ligaya ng puso ko na makatulong sa kapwa-tao. Kasi minsang panahon ako naman yung kinakailangan tulungan. Minsang panahon ako yung nakatira sa kalsada. Minsang panahon ako yung nakikinabang sa mga relief operation at saka feeding program. Minsang panahon ako yung nasalanta ng bagyo na regular na nasa mga eskwelahan o nasa mga basketball court. Ngayon maligaya ako na nakakatulong sa iba. Yun din ang hiling ko sa inyo, lalo na sa mga nalulunod sa buhay. Now I really wish maramdaman niyo yung ganung pakiramdam na hindi ka nalunod sa buhay, na hindi ka na masyadong nahihirapan pagdating sa kaperahan, na ikaw naman yung nakakatulong sa iba. Magandang araw sa Pilipinas. Taga saan ka? Type nga muna yung lugar, yung location kung mga taga saan kayo. So isa-isahin kong mabasa, tapos yun na rin yung pinaka-shoutout ninyo. Wala pa rin akong TikTok kasi tinatamad pa akong gumawa. Pero eventually sisipagin din ako dyan. Mahanap ko rin yung sipag dyan paglipas sa 1-2 araw. Anyways, basahin ko muna ako mga taga-saan kayo. Connect muna ako sandali sa Bluetooth. Okay, so connected na tayo sa Bluetooth. Sige, pwede na tayo mag-akit ng mga, sabihin sana customer. Customer. Nasanay. Pwede na tayo mag-akit ng mga ng mga bisita sa ating live. O sige. Dito muna tayo kay Patterson. Makikwento ko lang din pala sa inyo ng mga nagdaan. Yung mga gusto umakyat sa live, nandito yung 4 square sa gilid. Andyan yung option para mag-request kayo na umakyat sa live. Tokyo, Laguna. Magandang umaga sa inyo. Good afternoon, brother. Taga Batangas City po. Batangas City, okay. Ano tanong mo, brother? May katanungan po ba po ako? Bali, pag po ba sinabing in God's time po talaga, hindi po talaga pwedeng persahin yan. Ano ibig mo sabihin? Bigyan mo ako ng specific para matulungan kita. Kasi madaling sagutin yan. Right timing para sa career. Right timing po para sa ganitong event po. Okay. Kapag kasi sinasabing in God's time, ang ibig sabihin nun, pinagpapasa Diyos mo yung mismong araw at oras kung kailan mangyayari yung mga bagay na nasa isip mo. Ngayon, yun yung mga bagay na living into chances. Kesa pagtsagaan mo na, diba, living into chances na baka sakaling mangyari, baka hindi, sabihin mo na lang in God's time. Kasi yung mga, in general, ang mga tao, alam mo naman, mahilig sa superstition, diba? Kasi iasa mo sa superstitious beliefs yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, edi iasa mo na lang sa Diyos kapag wala sa control mo na mangyari. Kapag sobrang layo pa, bawa, graduation, di ba? Napakalayo pa niya, napakaraming pwedeng mangyari. Kung halimbawa, estudyante ka, tapos first year college ka pa lang, tapos graduation ang hinahabol mo, in God's time talaga yun. Kasi isipin mo yung konsepto na 4 na taon nang lilipas. Eh sa 4 na taon, napakaraming pwedeng mangyari. Kasi napapansin ko po, may katanungan pa po ako. Sige. Ano po, ang buhay po ba isang marathon na magkakaiba ng bilis kada tao po?
Pwede mong ikumpara sa marathon, pwede mo rin ikumpara sa sprint, pwede mong ikumpara sa kahit na anong iba-ibang bagay. Yung iba nga, kinukumpara sa gulong ng palad eh. Pero at the end of the day, ako masasabi ko in general, katulad ng sabi mo, may kanya-kanyang bilis. Ako naniniwala ako ron sa ganun eh. Naniniwala ako ron sa konsepto na dapat matuto kang tumutok sa sarili mong buhay at hindi mainggit sa pinaghihirapan ng iba at hindi mainggit sa mga narating ng iba. Lalong-lalong hindi ka naman dapat, alam mo yun, mag-self-pity kapag ka medyo pakaramdam mo, nahuhuli ka kaysa ron sa iba dahil lang sa mga material na bagay. Yung mga iba nalilito sa ganun eh. Yung iba, akala nila ang buhay, parang, alam mo yun, dahil mas maraming narating sa'yo si ganito, mas malayo na yung nararating niya sa buhay. Hindi ganun. Sabi nga ni Cristo sa Biblia, mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi ang buhay ng tao tungkol dun sa mga bagay na material na meron yung ibang tao na ikiniiinggit mo. At hindi rin ang buhay ng tao tungkol sa material na bagay na meron ka na iniyayabang mo naman sa iba katulad ng ginagawa ng iba sa social media. Hindi ako naniniwala rin sa ganun eh. Naniniwala ako rin sa konsepto na lahat tayo may kanya-kanyang journey na tinataha. Pero lahat tayo, supposedly, ang ultimate journey, maging mabubuting tao sa paggawa ng maraming kabutihan at tungkol sa pananampalataya dun sa Diyos na pinaniniwalaan natin. Yun ang pinaniniwalaan ko. Pero yung tungkol sa material na bagay, bago-bago yan, depende sa mga tao, depende sa skills na meron ka, depende sa maraming iba-ibang factors, kasama na rin pati paano ka pinalaki ng magulang mo. Paano kung minalas ka lang talaga, nabuhay ka sa mahirap na pamilya, tapos yung pamilya mo talagang bobo talaga pagdating sa lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay. Yung mga ibang magulang, kung di nyo nakikita, sa sobrang kabobohan ng ibang mga magulang, akala nila, yung mga anak nila ang dapat bumuhay sa kanila kapag tinatamad na silang magtrabaho. 40 anyos pa lang, 50 anyos pa lang, kaya naman nila magtrabaho, hinihingi lahat ng pera ng anak nila, kasi ganun daw ika ang sinasabi ng mga nauna sa kanila, ng mga ninuno nila, lolo't lola. Kung di rin ako naniniwala rin sa ganun eh. Kung sino ang magulang, siya dapat ang magbigay sa mga anak nila. Kung sino ang magulang, ikaw dapat magtrabaho ng gusto para may maibigay ka sa mga anak mo at para meron ka rin para sa iyo pagka panahong tinatamad ka magtrabaho o kapag ka matanda ka na. Yun yung mga bagay na pinaniniwalaan ko tungkol sa ganyang bagay. Follow up po, siya, brother. Wala na po ako, Sir Chichester. Bale, pa-shoutout po. Isa pong OFW na si Iman. Yun lang po. Okay. Shoutout sa'yo, brother. Sa mga OFW pala, meron akong GC ng mga OFW. Doon, walang, alam niyo naman na, hindi ako interesado sa pera ninyo. Diba? Pagmamalasakit sa kapwa-tao lang ang interest ko. So, kung sakali man na meron sa inyong mga OFW na gusto sumama rin sa GC ko, you're welcome to message me. PM nyo na lang ako. Yun lang po, thank you, brother. Bye-bye. Magandang Sunday po. Okay. Giselle Chavez. Yan, natutulog yata dito. Siguro bang natutulog dito. Lipat siguro tayo. Set up na ako. Isang upuan lang. Lipat pa ako. Good afternoon, brother. Taga saan ka? Good afternoon, brother. Taga Davao. Davao, okay. Ano tanong mo, brother? Ano tanong mo, brother? Yung ano, brother, gusto ko na yung dugtungan yung tanong ko dati. Ayun. Nadugtungan, nawala siya. Okay, next tayo. Sa pagkatingin. Sarado nga lang yung kusina ako. Ang sarap magkape. Ano kaya meron ako dyan? Tingnan mo nga kung ano, may kape ako dyan o kung ano. Kung wala, tingnan mo kung meron tayong soft drinks na lang siguro. Kailangan ko ng asukal sa utak ko. Yun. Hello, sister. Good afternoon. Taga saan ka? Hello po, taga Manila, brother. Okay. Ano tanong mo, sister? Tanong ko lang, brother, paano ba pagka may isang taong kahit na ayaw mo naman na sa kanya tapos gumagawa siya ng paraan para sirain pa rin yung buhay mo kahit na Nagpuputol-putol ka, sister. Medyo mahina yata signal mo. mahina. Teka muna. Brother, mahina talaga yung signal dito. Tsaka hindi po kita nakikita. Nagpuputol ka, sister. Gawa kang paraan. Medyo hindi kita maintindihan eh. Hindi rin po kita makita, brother. Hello. Ayun lang.
Wala ka na. Kuha kang signal, sister. Sige po. Okay, tatagal tayo ron. Akit ka na lang ulit, sister. Mag-request ka na lang ulit para makakit. Kuha muna ako ng iba kasi medyo hirap tayo sa signal eh. May tulog ka, Sir Chi. Oh, nakatulog ako. Okay yung tulog ko ngayon. Kahit paano. Nakatulog ako ng mga bandang alas 5 yata. Basta madaling araw ako nakatulog. Tapos nagising lang ako. Sabi ko, maglalib muna ako. Kasi sama ng pakiramdam ko kanina. Ang sakit ng lalamunan ko. Sore throat. Siguro, ganito talaga. Pagka panahong maulan, medyo napapadalas yung sore throat. At saka, ubo, sipon. Pati lagnat, medyo napapadalas din. Pag-greet po, birthday ko po kahapon. Sana mapagbigyan. Maraming salamat po. Sonia, happy birthday sa'yo, sister. Galingan mo sa buhay. Sige. Next, Lynn Ray. Yung mga gusto kong umakyat sa live, eto, nandito yung 4 na square. Andyan yung option para mag-request kayo na umakyat sa live. Marami kasi nagtatanong paano daw umakyat sa live. Andito yung option, ito yung 4 na square sa may bandang gilid sa kaliwa. Ayan. Andyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Baka nasa YouTube, nasa Facebook yung nasa Facebook ako kumukuha ng mga umakyat sa live. Susunod sa TikTok na. Tsagain nyo lang ng kaperaso. Tinatamad pa kasi kung gumawa ng TikTok. Alam nyo naman, charity lang naman to. Itong The Chichester na brand at saka Project One. Alam nyo, charity lang. Oo, gumagawa ng pera dito. Pero aling charity ang gumana na walang pondo? Kaysa manghingi ako sa mga tao ng pera, ginagawa ko, ako na lang mismo gumagawa ng pera para sa charity yan. Ayan, ito nakaraan, ang daming nakinabang, diba? Ilan na ang gender ba sa'yo? 2, lalaki at saka babae. Sabi mo, paano yung bakla at saka yung tomboy? Lalaki pa rin yun. Babae pa rin yun. Magkaiba lang yung hormones nila. May problema lang ng kaperaso rin sa katawan nila. Pero lalaki pa rin yun, babae pa rin yun. May tatanong mo, paano yung pagrespeto rin sa mga yun? Wala, nilarespeto ko rin sila bilang tao. Kung gano'n yung gusto nila, choice nila yun eh. We all have our options. Good morning, brother. Taga saan ka? Ay, good afternoon na pala. Good afternoon, brother. Taga saan ka? Okay na ba doon? Hello po. Nagsiset up na yata ng kape si ganda. Hello, brother. Taga saan ka? Pampanga po. Pampanga. Ano tanong mo, brother? Tanong ko lang, sir, halimbawa sa isang pamilya, meron kasi yung kamag-anak, kapatid galing sa stepmother ko. Yung mga anak dun sa stepmother ko, medyo may pagkatamad. So, kapag pinapayu-payuan, nagagalit. Nag-aalala kasi ako, matanda na kasi yung stepmother ko tsaka yung tatay ko. Baka dumating yung panahon na tumanda na yung mga yun. Sa amin iasa. Kaya habang bata pa, tinuturuan ko sana ng tamang pamumuhay. Kaso nagagalit. Ano kaya magandang gawin doon? Yan ang problema. Hindi mo obligasyon yan eh. Huwag nyo kainin yung hindi nyo obligasyon. Yun ang pwede nyo gawin. Ngayon, tatanong mo, paano yun? Baka iasa sa'yo. Pwedeng mo ang paggandaan. Pero the only way para mapagandaan mo, kailangan willing sila. Doon ka ngayon magkakaproblema. Subukan mo pakinigin ng mga videos ko. Baka sakaling sumipagsipag ng bahagya. Kapag may mga events ako, papuntahin mo sa mga events ko. Tingnan mo, baka sumipag ng bahagya. Kasi minsan it's just a matter of mindset eh. Ang problema kasi dyan, brother, diretsahan na, sa bawat tamad na anak, sa bawat tamad na tao, meron kasing konsentidor na nagpapakain dyan. Kung sino man yung konsentidor na nagpapakain dyan, yun yung dapat sinusuwato niyan. Kasi tinan mo, yung mga mismong magulang nga niyan, hindi magawa ng paraan eh. Ikaw, sino ka naman para gawan mo ng paraan yung problema ng ibang tao, hindi mo naman anak yan. Tama ka, nagme-make sense nga naman dun sa konsepto na baka kasi iasa sa'yo paglipas ng panahon. Pero ang pinaka-bottom line yan, simple, hindi mo problema yan. Hindi mo problema yan. Ang problema mo lang, yung sarili mong magulang, pag tumanda na sila at wala na silang kaya. Ngayon pa lang, naghahanda ka na para doon. Dapat nagpaparami ka na ng pera para doon. Kasi one way or the other, you have to give back to your parents. Kasi sila naman yung naghirap mula nung panahon ng kabataan mo eh. Kung hindi sila yung naghirap ng panahon ng kabataan mo, at least at the very minimal, binuhay ka nila. You have to give back to your parents, brother. So ako, suggestion ko, magpakayaman ka ng husto. Tapos huwag mong problemahin yung problema ng iba. Para kung sakali makalaksak sa iyo magulang mo, na obligasyon mo na yun kapag matatanda na sila dahil wala na silang kaya sa buhay, kayang-kaya mo yung responsibilidad. Yun ang masasabi ko ron. Kasi ini-stress mo yung sarili mo sa bagay na hindi mo naman talaga problema eh.
Diyan nawawala ang peace of mind. Tinan mo, hindi ka tuloy makakatulog sa gabi at hindi ka rin tuloy makaayos ng sarili mong buhay dahil ang buhay mo ay nakalaad dun sa paano ko ba aayusin yung problema nitong anak ng madrasta ko. Makakamag-anak ng kung sino man. Hindi mo naman kaano-ano yun eh. Yeah. Technically, hindi mo kadugo yan, hindi mo anak yan, hindi mo asawa yan, hindi yan galing sa'yo. Galing yan sa kung sino mang ibang tao. Ayun. Ang may obligasyon dyan, yung magulang nila. Ito nga problema, sinusustentuhan kasi may nagbibigay ng pera eh. May nagbibigay ng pagkain. Iyan ang hirap kapag parang mga aso na lang na ginawa yung mga bata. Pinapakain na lang ng pinapakain, papatapon sa eskwelahan, papakainin, papatapon sa eskwelahan, papakainin, papatapon sa eskwelahan. Walang laman ng utak. Walang inilaman yung mga magulang nila sa mga utak nila, kaya wala tuloy silang maipasa sa mga anak nila. Yan ang nangyayari. Tingnan mo. Diba? Ngayon, yun nga, ulitin ko lang din yung sagot ko kanina, hindi mo problema yan, brother. At oo, nagme-make sense talaga yung sinasabi mo na baka pag tumanda yung mga magulang mo, sa'yo iasa, sa'yo isaksak yung mga tao na yan, ng mga matatanda, obligasyon mo yun. Ngayon, ano gagawin mo ngayon? Magpakayaman ka. Para kung sakali mong makabawas ng konting pagkain at konting matutuluyan yung mga magulang mo pagtanda nila, hindi na magiging malaking burden sa'yo. Yun ang gawin mo. Ikaw na nakakaalam kung paano magsumipag at magyumaman, ikaw ngayon yung gumawa ng paraan para sa sarili mo, para may maitulong ka sa kanila sa panahon ng katandaan. Nakuha mo yun? Opo. Bali, yung sa nanay tsaka tatay, nakaready naman yung budget ko dun, sir. Kaso yung mga yung mga anak niya. Hindi mo problema yung mga anak niya. Hindi mo palayasin yun, brother. Kung sakali masasaksak sila sa'yo, hindi pwede mong palayasin yun. Bakit? Able-bodied naman sila eh. Kaya nila magtrabaho. Kung ayaw nila magtrabaho, di problema nila yun. Palamunin nila yung mga sarili nila sa labas ng bahay ninyo. Kung ano man ang mangyari sa kanila doon, wala ka ng pakialam doon. Ang pinaka-bottom line dyan, yung magulang mo, yun ang importante, hindi yung mga anak ng kung sino mang ibang tao. Sila nag-anak dyan, problema na nila yan. Ngayon, kung isasaksak sa'yo yan, edi you have the option para tumanggi. Di ba? Hindi magiging magulo ang buhay pag nalaman ninyong yung hindi nyo problema, hindi nyo problema. Hindi magiging magulo buhay pag nalaman ninyo na huwag nyong problemahin yung problema ng iba na hindi nila maresolba. Kung sila ang mga magulang, hindi nire-resolba yan, wala silang pakialam. Kita mo, yung mismong mga magulang, walang pakialam na yung mga anak nila tamad. Bakit? Kaya ngayon magkakaroon ng pakialam dun. Diba? Ngayon, ano ka, baka sa'yo isaksak? Hindi mo na problema yun, Brad. Palayasin mo. Tingnan mo, wala kang choice. Wala naman choice yung mga yan eh. Pag pinalayas yung mga yan, bawa sa'yo sinaksak yung mga magulang mo, wala na ngayon nag-aalaga sa mga putang inang tamad. Ngayon, di problema na nila yung sarili nila. Palamunin nila sarili nila sa kalsada. Kahit naman nakatira ka sa kalsada, makakakain ka rin naman. Nasa kalsada ako nakatira minsan panahon, nakakain naman ako eh. Bakit? Kasi nga nagtatrabaho nga ako kahit sa kalsada ako nakatira. Nagbabarker ako ng jeep, nag-construction worker ako. 18 anyos ako, nasa kalsada ako nakatira. Ngayon, ano naman ang sama kung patirahin mo sa kalsada yung mga hindot na yan? Ang bottom line, ayaw nila magtrabaho, huwag silang kumain. Walang karapatang kumain ang ayaw magtrabaho. Yun ang sagot ko. Tama? Follow-up question, brother. Ito naman, sir, hindi naman about sa pamilya. Sa gamit naman. Ano bang mas advisable? Bumili ng brand new na sasakyan or bumili ng second hand? Depende sa paggagamitan, brother. Depende sa paggagamitan. At saka depende rin at the same time sa budget mo. I will say, kung ako sasagot at sobrang dami mong pera, tapos hindi masyadong marami ang pera para sa brand new, I will go for second hand. Kasi second hand, sa madalas sa pagkakataon, hindi naman masyadong luma, okay pa naman, maayos pa naman, minsan kalahati na lang ang presyo kasi sa brand new. Tapos iingatan mo lang ang paggamit, mapapakinabangan mo ng napakahabang panahon. Ayan, siguro kung nakikita nyo yun nandito, di ba nakita nyo yung cart dati na ginagamit sa tabi ng kalsada. Yung cart na yun, ngayon, napapakinabangan pa rin naman namin eh. Pero second hand lang yun. Kasama na lahat ng mga panluto na nakalagay doon dati. Second hand lang yun, napapakinabangan pa namin hanggang ngayon yung cart na ginagamit na lang namin yan, pang-deliver. So yung primary cart namin dati, na ginagamit sa tabi ng kalsada, pambenta mismo, yun na mismo yung panghahanap buhay. Ngayon, napapakinabangan na lang namin pang-deliver, pero nagagamit pa rin. Second hand yun, brother. So kung ako, practicality, brother, kung meron kang sobrang pera, pero hindi pa sapat para bumili ka ng brand new, i-cash mo dala second hand, wala kang sakit ng ulo. Kung sakali naman na, alam mo yun, meron kang sobra pa ng konti na pera, pero alam mo yun, naiisip mo baka in the future, meron pang paggamitan yung pera, doon ka ngayon pwedeng mag-brand new, tapos hulugan mo na lang. Tatansyahin mo lang yung budget. Kasi alam mo, brother, diretso, nakadepende lang naman talaga sa budget mo yun eh. Sa budget mo lang talaga nakadepende yan.
hindi yan nakadepende sa iba pang mga bagay sa madalas na pagkakataon, kundi sa budget lang talaga. Kaya mas maigi na kung halimbawa, hindi ka sigurado sa negosyo. Halimbawa, hindi ka sigurado sa negosyo, nagdadalawang isip ka. Pwede kang kumuha ng brand new, hulugan mo, hindi masyadong masakit sa bulsa, pero medyo masisira ka nga lang nun sa bangko pag isosoli mo sa bangko yun. Pero mas okay na yung masira ka sa bangko, kaysa naman yung puta, alam mo yun, pinilit mo talaga ng gusto na bumili ng second hand, tapos wala ka ng pera, tapos lumalagotok yung negosyo, tapos ngayon kailangan mo na naman benta yung sasakyan o yung kung ano man. Kaya yun ang masasabi ko tungkol doon eh. Nakadepende yan sa maraming iba-ibang factors, including your budget, brother. Nakadepende yan sa sobrang daming factors, including your budget. Kung ayaw mo namang masira yung pangalan mo, na isosoli ngayon yung property ng bangko, edi bumili ka ng second hand, na lang, you have to make sure na gumagana talaga yung kaperahan at yung mismong negosyo kung saan mo gagamitin yung sasakyan na sinasabi mo. Pero kung ako, hindi naman halimbawa hindi masyadong gamit yung magiging sasakyan in the future, magrenta ka na lang, brother. Magrenta ka na lang. Mas okay lang na medyo mabawasan ng bahagya yung tinutubo mo, kesa naman maipit ka dahil bumili ka ng second hand, wala ka na ngayong cash, o naipit ka sa pagbabayad dahil ayaw mong masira yung credit mo. Yan ang masasabi ko rin. Lakas na ulan. Kakasabi ko lang na hindi masyadong maganda. Sabi ko, medyo maganda-ganda rin panahon na tumisilip na ako yung araw. Ilang sumilip yung ulan, ang lakas pa. Anyways, follow-up question, brother. Wala namang sir. Wala namang masama sa mga hulugan to. Ano na? Wala namang masama sa mga hulugan as long as nababayaran mo, no? Wala akong nakikitang masama sa hulugan kung napapakinabangan para pagkakitaan. Minsan, nagkakaproblema dun sa hulugan na hindi naman talaga pinagkakakitaan eh. Kuha ka ng sasakyan, hulugan. O, tapos ano ngayon? Ginagamit ngayon, paminsan-minsan, isang beses, 2 beses sa isang linggo. Hindi sulit ang gamit mo kapag ka isang beses, 2 beses lang sa isang linggo kung gamitin sa biyahe. Tapos malapitan lang naman. Mas mura pa, magrenta ka na lang ng jeep o ng lalamove. Ilalamove mo na lang kung hindi naman, alam mo yun, hindi naman masyadong madalas gagamitin. Matuto ka rin magkwenta, brother. Kasi hindi yan dun sa konsepto na hulugan ba, na okay lang ang hulugan. Okay yung hulugan kung pagkakakitaan mo. Pero kung gagamitin lang naman sa kapritsyo kasi gusto mo lang talaga magkaroon ng kotse tapos gusto mong sabihin na pinakikinabangan sa negosyo as a form of fucking excuse para lang makapagluho, hindi magandang idea yun, brother. Hindi magandang idea yun. Kung ang gusto mo, iluho yung sasakyan tapos magpanggap kang para sa negosyo yan, hindi magandang idea talaga yun. Dapat pala nagpo-produce ng pera po, no? Sakali maglalabas. Oo, brother. At least at the very minimal, kung hindi man siya nagpo-produce mismo ng pera, yung mismo sasakyan, at least man lang araw-araw halos nagagamit para sa negosyo. Tipong pang-deliver ng medyo mabibigat. Yun, pwede. Pwede mong masabi yun na, okay, sulit to. Bakit? Kasi kesa magrenta ako ng truck, bumili ka lang ng L3. Bili ka L300. O yun, kahit pa paano, second hand man yun, o brand new man yun, it doesn't matter. Araw-araw nagagamit, okay lang yun. Kasi pambuhat eh. Pero kung gagamitin, para personal commute lang, na tipong para meron kang sasakyan, papunta sa palengke, ay putang ina, ano pakinabang, no? Bakit nakakotse ka pa, pupunta ka lang ng palengke? Kami nga rito, nakamotor-motor lang kapag pumupunta ng palengke, isipin mo yun. Chichester na ako, ha? Kuha mo yun? Yes, sir. Follow-up question, brother. Okay na, sir. Maraming salamat po. Thank you very much, brother. Bye-bye. Sige po. Thank you. Okay, next tayo. Jan Sandan. Magandang hapon sa inyo sa mga nasa Facebook. Magandang hapon sa inyo sa mga nasa YouTube. Sa mga nasa YouTube, nasa Facebook, share nyo nga muna ito, tapos type done kapag katapos na kayong i-share. Alam nyo naman, wala naman akong kinikita rito eh. Sa YouTube, meron monetization, pero napaka-barya lang yan. Pang-incentive lang yan dun sa, sa editor ko. Wala ka kwenta-kwenta yan. Ang importante sa akin, kumalat yung mismong mga bagay na katututunan para maraming tao matuto. Sige, next tayo. Jan Sandan, wala. Okay, next. John Villaflor. Yun. Brother, good afternoon. Taga saan ka? Brother, good afternoon. Taga saan ka? Hi, brother. Good afternoon. Taga Zamboanga, brother. Zamboanga, okay. Ano Yes, tanong mo, brother? Brother, yung tanong ko lang is tungkol ito sa mga Bible verse na
gusto ko lang sanang i-expand, brother, ba kung ano yung mga pagkakaintindi nito, brother. Sige. Una, brother, is itong Bible verse na una, mga taga Thessalonica, chapter 5, verse 24. Okay. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ano yung pa-expand lang, brother, kung anong ibig sabihin nito? Ang masasabi ko sa'yo, brother, basahin mo yung buong kapitulo 5 niyan. Kasi yung konteksto ang kailangan mong hanapin. Mahirap kasi pag ako mag-iinterpreta ng isang verse, tapos kapirasong salita lang yung sinasabi ron. Ngayon, ang sasabihin ko sa'yo, basahin mo yung buong kapitulo 5. Pagka nabasa mo yung buong kapitulo 5, magkakaroon ka ng konteksto kung ano tinutukoy dyan na tapat. Okay. Yun naman sasabi ko sa'yo. Pero magtyaga ka talaga magbasa, brother. Kasi hindi gagana yung kukuha ka ng isang talata. Tapos, walang konteksto, wala rin kahit na anong idea ka tungkol sa talata na yun. Kung tatanong mo sa akin, nasasabihin ko sa'yo, basahin mo yung buo. Kasi pag inilatag ko sa'yo yan, di ba sana kung may preconceived idea ka na pwede kong tutulan o sangayunan, yun pwede. Pero kapag nakakuha ka ng isang pirasong verse, tapos completely wala ka talagang idea, sabihin ko lang talaga sa'yo, basahin mo yan. Kasi ang mangyayari, kapag sinagot ko sa'yo ng diretso yan, tapos ako ngayon yung magbabasa sa harap mo ng buong kapitulo 5 ng unang Thessalonica, makukuha ko konteksto niyan. Masasabi ko sa'yo yung konteksto niyan. Pero ang mangyayari, tatamad ka. Ganun na mangyayari. Ako pa naman nag-tolerate ng katamaran, brother. Tatamad ka pag gano'n. Babasahin mo ng buo. Yun ang masasabi ko ron. Maliban na lang kung may preconceived idea ka na meron kang idea na tatanungin mo lang sa akin kung i-confirm mo kung tama ba o mali. Yun pwede. Siguro matutulungan kita dun. Pero tungkol dun sa konteksto ng mismong talata, na kinuha mo lang sa kung saan man, tapos wala ka pang idea, ang sasabihin ko sa'yo, brother, basahin mo ng buo. Yan. Pagka binasa mo ngayon ng buo, ikaw na rin mismo sa sarili mo makakakuha ng konteksto nun. Kuha mo? Yes, brother. Tama, brother. Kasi yun lang talaga yung ko na sa verse. Hindi ko pa talaga nabasa yung buong chapter na talaga, chapter 5 ng ng Yun mismo yung Thessalonica. Kaya nga dapat, birahan mo na. Yun ang suggestion ko sa'yo. Kaya dapat, birahan mo na. Yes, brother. Sipag, brother, ha? Sipagan mo, brother. Malayo mararating mo pagka sipag ka. Malayo mararating mo pagka masipag ka. Lalo na pagdating sa talino, malayo mararating mo pag masipag ka mag-research katulad ko. Follow-up question, brother. Yeah, brother. Thank you. May pangalawa pa ko, brother. Verse pa rin ito, brother. Okay. James chapter 1, verse 12. Pinagpala ang tao na nagtitiis sa pagsubok, sapagkat pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng pagsubok, makakatagap siya ng korona ng buhay na ipinangako sa mga nagmamahal sa Diyos. Ano tanong ko? Pa-expand lang ako nito, brother. Pa-expand lang po, brother, sa based sa James 1, James chapter 1, verse 12. Yun na mismo, brother. Nakuha mo na mismo yung konteksto kung nasa mismong talata na eh. Kaya sabihin ko sa'yo, babasahin mo ng buo yung buong kapitulo 1. Kaya pag halimbawa, yung buong kapitulo 1, nabasa mo na ng buo, hindi mo pa rin maintindihan, dyan ngayon, lapit ka sa akin. Baka matulungan kita dyan. Pero kailangan basahin mo ng buo yung konteksto, brother. Kasi ang mahirap, nakuha ka ng isa-isang pirasong verse, papa-interpreta mo sa akin, ang nangyayari nun, magiging tamad ka. Hindi mo binabasa yung buong kapitulo. Kaya wala nga yung pinagkaiba dun sa mga ibang parang sekta na kumukuha ng isang talata, tapos i-interpretahan nila, tapos mag-iimbento na lang sila ng paliwanag doon. Tapos ganoon din ang ginagawa ng maraming iba-ibang religion, kung hindi nyo napapansin. Ito, nakaraan lang, meron akong kausap eh. Hindi ko alam kung alam ninyo yun. Pero nakita ninyo nung nakaraan, meron akong kasagutan sa comment section nung sarili niyang page. Ayoko nang ayoko nang sabihin yung pangalan ng page at baka ma-promote ko lang yung kabubuhan ng putang ina. Hindi na daw kailangan ng gawa para maligtas. Hindi na daw kailangan ng gawa. Ang pinagbabasihan niya, 2:8-9 ng Efeso. Wala naman nakasulat doon kaligtasan sa apoy ng parusa, yun eh. Ang akala niya yata, lahat ng kaligtasan, kaligtasan sa apoy ng parusa. Ang dami iba-ibang klase ng kaligtasan, yun ang akala mo. Yun ang akala mo. Hindi na kailangan hindi na kailangan ng gawa para maligtas. Panalampalataya na lang. Ba't si Judas? Ano nangyari? Sige, paliwanag mo yan, ba't si Judas? Ano nangyari? Di ba? Hindi na pala kailangan ng hindi na pala kailangan ng gawa para maligtas. At ang kailangan pala, pananampalataya lang. Paliwanag mo sa akin kung ano nangyari kay Judas. Huwag mo naman sabihin sa akin, hindi sumasampalataya yung kasama nga sa 12 eh. Magsasama ba naman si Kristo na hindi sumasampalataya? At sasama ba naman siya kay Kristo kung hindi siya sumasampalataya? Ulupong, May mga tao talaga, totoo nga
Nakabasa lang ng kapiraso, akala nila yun na kagad yun eh. Hindi man lang binasa yung buong konteksto. Kaya nga sabi ko sa inyo, basahin nyo buong yung kapitulo. Pag binasa mo yung buong kapitulo, maintindihan mo, hindi sa parusa ng kapoy tinutukoy nakaligtasan dyan. Hindi pa nga ano eh. Sabagay, abangan nyo na lang pag hinamon ako ng debate ng impactong yan. Sige. Pag hinamon ako ng debate niya, maiintindihan nyo kung para saan yung kaligtasan na tinutukoy dyan sa kapitulo 2 ng Efeso. Anyways, follow-up question, brother. Okay na, brother. Thank you, brother. Sa susunod, magtatanong lang ako, brother. Basahin ko muna yung mga sabi mo sa akin, brother. Okay, sige. Thank you very much, brother. Bye-bye. Okay. God bless, God bless. Next tayo. Jello Galang. Hilig sa mga tao na. Hirap sa mga tao, napakahilig mag-interpret galing sa isang pirasong verse. Akala nila pag nakabasa ng kaligtasan na hindi na kailangan ng gawa, kaligtasan sa apoy ng parusa yun. Boklog talaga. Anyways, brother, good afternoon. Taga saan ka? Hello, brother. Hello, taga saan ka? Taga Taytay, brother. Kapitbahay. Okay. Kapitbahay, dyan lang sa baba. Okay, anong tanong mo? Brother, una sa lahat, kamusta naman? Eto, happy lang. Kompleto tulog ko ngayon, masarap. Tapos, tumira ako ng isang pirasong antibiotic kanina para matanggal yung sama ng kuyumag ng lalaugan ko. Ang sakit na lalamunan ko kanina eh, kaya natulog muna ako eh. Papunta na sa pagkapaos. So, alam mo yung pag hindi ko tinirahan pag hindi ko ginawan ng paraan, alam ko, didiretso talaga yun, magiging paos talaga ako eh. Tapos, minsan, ang pagkapaos pa naman, inabot ng 2-3 araw bago bumalik boses mo. Hindi pwede. Buta, ginagawa ko social media, habi ko, magsalita, makapagkwentuhan sa mga tao. Paano ka naman makikipagkwentuhan pag wala kang boses? Diba? Hindi gagana eh. Hindi ko may imagine sarili ko nag-sign language. So yun, okay naman ako. Maligaya ako ngayon. Masarap yung tulog ko. Nalulungkot nga lang ako nitong mga nakaraan kasi nadurog talaga yung puso ko. Nag-charity kami nito nakaraan. Gaya pa rin ng dati. Pero ngayon, this time, marami na akong kasama. Yung mga nauna kasing charity ko, hindi ko talaga pinapakita kahit kanino. Well, lahat naman ng personal na charity ko, hindi ko pinapakita kahit kanino. Pero, nito nakaraan, nag-charity kami, may mga kasama ako. So, kailangan ko ngayon ipakita sa social media kasi may mga tumulong. Siyempre, kailangan ng proof of concept na hindi mo ipilul sa pera nila. Diba? Ganon. Nadurog yung puso ko dun sa dami ng mga batang kasama dun. Na nasa eskwelahan at saka nasa mga basketball court. Marami kaming lugar na napuntahan. Tapos lahat sila pare-parehas ang itsura, lahat sila hirap na hirap. Ang sakit sa puso na makita na merong gano'n. Sabi ko, how I really wish. Sana gumawa muna ng pera yung mga magulang nila bago sila hindi labas sa mundo. Kasi it doesn't take too much time. It only takes too much effort. Maaari, medyo matagalan ng konti, abutin ng mga 5 taon. Bago ka makapag-anak, kasi pinipilit mo munang gumawa muna ng kinabukasan para sa bata. Pero nakita ko kasi yung nakakalinos talaga na itsura ng lugar na yun. Yung mga lugar na pinuntahan namin. Yung mga bata, hirap na hirap, lahat sila uhugin. Natutulog sila sa kahit ano na lang na i-provide ng barangay kasi tinutulungan lang sila ng barangay dahil yung mga lugar nila nabaha. Ang sakit ng puso ko ron, sobra. Kung makikita nyo nga, may mga ibang pictures ako ron. Hindi talaga ako nakangiti habang namimigay. Nakasimangot talaga ako habang namimigay. Hindi yun dahil galit ako o masama loob ko. Hindi ganun eh. Hindi dahil hindi ko magawang ngumiti eh. Kasi pag nakikita mong mga kapwa-tao nahirapan, paano kang ngiti? Sige nga. Paano kang ngiti? Hindi ko alam dito sa mga politiko na to kung paano sila nakakangiti sa mga ganung panahon eh. Hindi ko talaga alam kung paano sila nakakangiti. Nanginginig ako sa, alam mo yun, nangingilid yung luha ko ng mga panahon na namimigay kami ng, hindi ko na lang pinahalata sa mga kasama ko, smiley din lang ako sa mga kasama ko eh. Pero deep down, drug talaga yung puso ko, sinaalala ko yung panahon na ako naman yung binibigyan ng tulong na mga natutulog ako sa barangay, saka sa mga eskwela dahil bumabaha, ganun. Kasi nakatira lang ako sa kalsada eh, tapos sa squatters area na kinatutuluyan ko, binabaha din. So relief na yun, iwas kami ngayon. Lipat kami ng ibang malulugaran. Hindi pala kami, ako lang. Kasi solo ko lang nung mga panahon na yun eh. Pero sabi ko nung panahon na yun, hindi muna ako maghahanap, hindi muna ako mag-aasawa. Isip ko muna yung buhay ko. Kasi ako mismo, hirap na hirap pa eh. Nakatira lang ako sa katabing kalsada, nakatira lang ako sa squatters area.
So yun, wala akong anak, wala akong asawa ng mga panahon na yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin, wala pa rin anak, walang asawa. Ngayon naman, ang drive ko naman para di mag-anak, di mag-asawa. Yung mga kapwa-tao ko, ang dami nagkikita. So, ayun, as much as maligaya yung puso ko na nakatulong ako sa dami ng mga tao, nadudurog yung puso ko na sobrang daming taong mahirap. Diretso. Kaya nga gusto kong gumawa ng paraan eh. Kaya nga 'di ba yung sa Project One, pinapakita ko sa inyo paano gumawa ng unang 1,000,000. Oo, this will take some time at medyo matagal. Kasi ganun talaga yung paggawa ng unang 1,000,000. Talagang matagal talaga yun, hindi mabilis. Ito nga, sobrang bilis na nga nito. Para 1 taon pa lang na mahigit kalahati na kagad kami ng 1,000,000. Nung ako yung gumagawa ng unang 1,000,000 ko, ang tagal lang inabot. Napakatagal lang inabot nung ako gumagawa ng unang 1,000,000. Pero alam mo diretso, ngayon na nandito na ako sa ganitong level ng pamumuhay, hindi na ganoon kahirap gumawa ng 1,000,000 eh. Kasi nagawa mo na. Pero pag hindi mo pa nagagawa, yung unang 1,000,000 mo, nang diretso, napakatagal na proseso, napakahirap talaga ng disiplina pag unang 1,000,000 ang ginagawa mo. Yun ang pinakamahirap sa paggawa ng milyon, yung pinakauna. Pero yung pangalawa, mas madali na yan. Pangatlo, mas madali na yan. Pang-apat, mas madali na yan. Tapos sunod-sunod, milyon-milyon na ngayon yung kinikita mo, regular na. Yun ang masasabi ko tungkol sa kung kamusta ako. Okay ako, brother. Pero nadudurog talaga yung puso ko sa dami ng mahirap. Lalo na itong mga panahon na tumutulong kami. Sige, brother. Go, tuloy. Yun, mabuti naman kung narinig ko naman sa iyo mismo na mabuti ka. At yun nga lang, ilang araw ka hindi nila-live. Yun nga lang na maraming nakamiss sa iyo, brother. At isa na ako doon kasi simula sa day 1, nanonood na ako sa iyo. Yung tanong ko pala, brother, yung nakasulat ba sa na ang tunay na Iglesia ay nag-exist pa rin ba sa mga araw na ito at sa oras na ito? Ang sabi sa Biblia, kung merong 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa gitna nila. Yan ang sabi sa Biblia. 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa gitna nila. Ang iglesia, yung mga tao, hindi yung religion na parang inire-rehistro sa Securities and Exchange Commission, hindi rin yan yung parang templo na katulad ng sa Katoliko na malalaki o sa Iglesia ng Cristo malalaki. Hindi yun ang iglesia. Ang iglesia, yung mga tao mismo, sila mismong mga tao. Sila mismong mga tao, kalipunan ng mga tao yung iglesia. Ngayon tatanong mo, ano yung religion? Yung religion, yun yung parang, kumbaga sa bansa, di ba? So yung bansa mo, yan yung iglesia mo, di ba? Tapos yung constitution na mga batas sa loob ng bansa na yun, yun ngayon ang religion. Yun hindi naintindihan ng mga tao eh. Ngayon tatanong mo, ano ngayon yung mga simbahan na yan? Yan, yung mga bato na yan na ginawa ng mga malalaking bahay, ang tawag dyan, bahay-sambahan. Ganun. Ang tawag dyan, templo. Ang tawag dyan, simbahan. Pero hindi yan yung iglesia. Ang iglesia, na nakasulat sa Biblia, yung mga tao mismo. Sila mismong mga tao na nagsasama-sama sa pangalan ni Kristo, yun mismo ang iglesia. So yun ang maisasagot ko sa iyo. Kaya tatanungin mo ngayon, alin dyan sa mga yan yung totoo, alin dyan sa mga yan yung tama, hindi kita masasagot ng ganun, brother. Kasi, alam mo, multiple factors yan eh. Hindi yan sobrang simpleng sagutin eh. Pwede mo sabihin na, hindi, iglesia ni Kristo tama. Ang dati daan tama. Katolisismo tama. Ang born again, ang baptist, ang bla bla, etc. tama. Maaaring sa isang panahon, tama ang liderato niyan. Maaaring sa isang panahon, tama. Maaaring sa isang panahon. Pero ito problema mo. Ang tao, napipigilan ng kamatayan. So, namatay yung leader, may pumalit na bago. Yung bago sakim sa pera. Tama pa ba yan? Eh, syempre, puro pera na ngayon ang pangaral niyan. Hindi na yung mga aral ni Kristo. Namatay yung luma. Tapat. Pinalitan ng bago. Yung bago naman, ang interest, political reason. Gustong kumampanya. Tama pa ba yan? Totoo pa ba yan? Namatay yung luma. Yung luma, totoo. Tapat. Tapat sa mga aral ni Kristo. Ang pumalit sa kanya, mahilig sa kampi-kampi. Parang kuyog ang dating. Tama pa ba yan? Siyempre, ang ipapangaral na nila, kung ano yung interest nila personal. Hindi na katulad ng ipinapangaral nung nauna. Yun ang masasabi ko. So, tungkol dun sa bagay na yun, ano, picture? Okay. Yung mga tao kasi dito. Tungkol dun sa tatanungin mo kung nag-i-exist pa ba sa panahon natin ngayon, I believe so. Nag-i-exist pa rin. So, ang problema nga lang, napipigilan ng kamatayan every now and then. Tuwing merong tapat na taong nangangaral, minsan yung pumapalit sa kanya, hindi kasing tapat ng nauna.
Yun ang masasabi ko ron. Napipigilan ng kamatayan eh. Hindi ko alam kung merong ganyang perspektibo sa social media tungkol sa mga bagay na totoo at tama pagdating sa religion. Pero you have to consider death as a factor to consider kung tama pa ba yung religion o hindi na. Kasi napipigilan ng kamatayan eh. Tingnan mo, parang katulad nung kay Melchizedek. Diba? Hindi alam kung kailan nakapanganakan, hindi rin alam kung kailan nakamatayan. Pero tignan mo yung mga Levita. Dahil napipigilan ng kamatayan, kinailangan pang palitan sila ng isang saserdote na hindi napipigilan ng kamatayan. Yun na ngayon yung pagkasaserdote ni Kristo. Nasa kapitulo 7 yan ng Hebreo. Kung babasahin mong buo, ipatuloy mo na sa mga susunod na kapitulo. Yun ang dahilan kung bakit inilagay, yun ang dahilan kung bakit I will say, yung mga saserdotes Levitas hindi sapat pagdating sa pamamahala na may kinalaman sa nag-iingat ako ng pagsagot. I will say, kaya pinalitan ng pagkasaserdote. Yun ang masasabi ko. Kasi yun din eksakto yung sinabi ni Pablo eh. 7:5,12 ng Hebreo, ayun, wala ka. 7:5,12 ng Hebreo, nang palitan ng pagkasaserdote, kinailangan din naman palitan ng kautusan. So, pinalitan yung pagkasaserdote. Pinalitan din pati yung kautusan. Kaya nga yung ikapo, tinanggal na yan. Kasi utos yan sa mga Levita noong unang panahon. 2 utos tungkol dyan sa ikapo na yan. Isang utos tungkol dun sa yung mga saserdote tatanggap ng ikapo at saka yung mga tribo naman, nung mga kapatid nila, magbibigay naman ng ikapo. 2 utos. Pero anyways, ire-reserva ko yung parte na yan sa kung sino man ang gusto lumaban sa akin sa debate in the future. Ire-reserva ko yan. Kasi maraming pastor ang nagpo-promote niyang ikapo na yan. Maraming pastor ang nagpo-promote ng ikapo na yan. Papatunayan ko sa inyo na hindi talaga utos sa panahon ng Kristyanismo ang ikapo. Antay lang tayo. Ilang panahon lang. Merong hahamon sa akin ng debate tungkol dyan. Anyways, next tayo. Brother, good afternoon. Taga saan ka? Brother, good afternoon. Taga saan ka? Hello? Wala. Ay, nawala nga siya. Okay, next na tayo. Jan Sandan. Tingnan natin ito kung makakakit. Wala pa din si Jan Sandan. Okay, next tayo. Jomel Marantal. Hindi pa babaha dyan sa inyo. Pag bumaha dito, baha na buong Metro Manila. Nasa ibabaw kami ng bundok. Pag bumaha dito, baha na buong Metro Manila. Lubog na yung buong Luzon halos. Nasa ibabaw kami ng bundok. Anyways, yung inaakit ko, wala rin. Okay, next. Soria Bautista Rolly. Brother, good morning. Ay, good afternoon pala. Nasanay. Taga saan ka? North Cotabato po, brother. Saan? Cotabato? North Cotabato po. Opo. North Cotabato. Okay. Ano mo? Brother, curious lang po. Nung muling nabuhay si Kristo at nagpakita sa kanyang tagasunod, bakit di siya agad nakilala? Iba na ba yung mukha niya? Ayan, magandang tanong. Meron kasing nakasulat sa isang talata ng unang Korinto 15:50, kung di ako nagkakamali, patuloy, na sinasabi na yung katawang may kasiraan, papalitan ng katawang walang kasiraan. Yung may kamatayan, papalitan ng katawang walang kamatayan. Kaya kung mababasa mo,
Sarado yung pinto, tumatago si Kristo eh. Yun yung nakasulat doon sa Biblia. Siyempre, nakasulat sa Quran, iba yun. Pero yung nakasulat sa Biblia, kung Biblia pagbabasihan mo, yun ang mapapansin mo ron eh. Sarado yung pinto, pero nakakapasok siya. Yun ang mapapansin mo ron. So ngayon, hindi na bound by space. Malaki possibility, hindi na yan bound by space and time. Iba na itsura niya. Posible yun. Posible. Pero at the same time, meron pa rin sigurong possible resemblance sa mga nakaraan. Kasi kung mapapansin mo kasi, isa sa mga bagay na outstanding sa kanya, kaya ako nasabing may possible resemblance pa rin sa nakaraan, yung meron siyang butas sa kamay at saka sa paa. Tapos, hawak pa yung butas niya sa kamay para isuksok daw yung daliri doon. Meron talaga siyang butas sa kamay. Meron din siyang butas sa paa. Eh, yun din yung dating katawan na, na dumanas nun eh. Pero pinalitan. So, meron pa rin resemblance sa nakaraan. Possibility yun. We're only talking about possibilities. Pero diretso, hindi ko talaga alam kung anong itsura ni Kristo. Diretso. Hindi ko alam. Meron lang akong hints. Merong mga nakasulat sa Biblia na mga hints. Na parang tansong binuli, yung parang mata niya, parang nagniningas na apoy. Yun yung mga ganun yung meron ako eh. Yung mga features na tinukoy ng mga nakakita sa kanya. Mga eyewitnesses. Pero other than that, hindi ko alam. Hindi ko rin masasagot yun ng diretsyo. Pero ang sigurado ko, brother, yung katawan na may kasiraan, papalitan daw yan. Sabi nung tungkol sa pagkabuhay ng muli. Yun ang masasagot ko. Follow-up question, brother. Follow-up lang, brother. Brother, kung halimbawa, ako namatay, tapos yung kapamilya ko namatay, magkakilala pa ba kami doon sa kabilang buhay? Regular nga na tanong yan eh. Regular na tanong yan. Hindi ko diretso sa mababaw na kaisipan, you would want that to happen. Pero sa malalim na kaisipan, lalong-lalo na sa malawak na kaisipan ng walang hanggan, kung walang hanggan ang pagbabasihan, brother, hindi mo na pagtsatsagaan. Hindi mo na pagtsatsagaan. Bakit? Kasi ang lawak masyado ng timeless. Ang lawak din masyado ng infinity. Pagtsatsagaan mo pa ba dumikit sa kung sino man yung mga dating naging kamag-anak mo? Kung sobrang daming mga bagong mga mukha na makikilala at hindi na kayo bound by space and time. Merong possibility na makilala. We're only talking about possibilities. Oo, merong ganong posibilidad na makilala pa. Pero duda akong pagtsatsagaan mo pa, brother. Duda ako ron. Sa umpisa, baka hanapin mo kung sino yung mga dati mong kamag-anak. Pero you have to consider, brother, na sobrang daming namatay all throughout time. Ang sinasabi nga ng mga scientifico, somewhere close to 100 billion na daw yung mga namatay mula na nagsimula sa katauhan. Sa 100 bilyong mga namatay na tao, tapos sa ilang piraso doon ng mga naligtas, marami na rin yung mga tao na yun. Sobrang dami nun eh. Tapos magkakasama pa kayo doon sa kabila. Hindi ko lang alam kung magtsatsagaan mo pa yun o kikilalanin mo na lang yung mga taong nakapaligid sa'yo. Baka every now and then magkakadaupang palad pa rin kayo kasi nga, dahil nga infinity yun, diba? The possibility is endless. Pero duda akong pagtsatsagaan mo pa yun kapag ka naligtas ka. Ang problemahin mo, brother, kung paano yung sarili mong kaligtasan, hindi na importante kung magkakakilala pa ba kayo sa kabila o hindi. Kasi ang pinaka-bottom line lang naman nun, simple, mahal mo yan dito sa lupa dahil sa katawan, dahil sa espiritu. Pero pag puro espiritu na lang, tapos yung katawan napalitan na, tapos hindi na kayo bound by space and time, masyadong malawak ang posibilidad, brother. Sobrang lawak ng possibility, duda akong pagtsatsagaan mo pa. Yun ang sagot ko ron. Makikita mo yan pagdating mo sa kabila. You will understand that when you see the other side, brother. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Okay na po ako, brother. Next time naman. Okay. Sige. Thank you. Sige. Bye-bye. Thank you po, brother. Sa may mga pagkakataon, gusto kong bababawan yung sagot ko. Para tumama sa puso ng tao. Pero minsan din, alam mo, at the same time, kailangan ko rin balansehin yung kung ano talagang sagot dun. Na kung halimbawa, totoong walang hanggan, at totoo yung kabilang buhay, at totoo mga anghel, at totoong medyos, at totoong tatawid ka talaga sa kabilang buhay pagkatapos mo mamatay, at katawan lang talaga yung namamatay. Kailangan mo talaga i-consider na para ka nang nandun habang nandito ka pa lang. Tapos ano kayang itsura kapag nandun ka na? Pagtsatsagaan pa ba kayang hanapin yung mga taong inibig mo rito minsan panahon?
O baka pagdating dun sa kabila, sobrang lawak nung walang hanggan, ma-entertain ka na nung kalawakan na makikita mo. Sa dami ng mga nakapaligid sa yung mga taong minsan panahong patay din at the same time, hindi mo ba sila kikilalanin isa-isa? Tapos ang social battery mo dun, medyo mataas-taas na, hindi na katulad dito. Dito, ang social battery mo nakadepende sa katawan ng tao eh. Pero doon, duda akong social battery mo doon, nakadepende sa katawan pa. Ang feeling ko, ang social battery mo doon, nakadepende na sa espiritu. Kung gaano karami yung mga kaya mong kausapin ng regular. Tapos hindi ka pa bound by space and time. Dito, ang social battery, masyadong maikli. Ang ikli. Kahit ako, nararamdaman ko. May mga araw, ayoko makipag-usap sa mga tao. Hindi yun dahil sa pagkamatapobre o tungkol sa kahit na anong nagpamataas. Hindi ganun. Kundi dahil nilalagnat ka lang, ganun. Tapos masama yung pakaramdam mo. Tapos alam mong hindi ka makakapag-perform ng maayos pagkausap mo mga tao. Tapos nahihiya akong humarap sa mga tao ng bobo ako. Kasi hindi na ako importanteng tao kapag kabobo na ako. So ayokong humarap sa kahit na sinong tao dahil doon sa ganung kalagayan na katawan ko. Paminsan-minsan, sobrang bihira lang. Sobrang bihira lang. And how I really wish you can feel what I feel. Para makatulong din kayo sa sobrang daming tao. Siguro kung magkakaroon lang kayo ng puso para sa mga kapwa-tao, at halos lahat ng mga tao may puso para sa kapwa-tao, walang naghihirap. Walang naghihirap. Mavi, good afternoon. Taga-saan ka? Taga Nueva Ecija po, sir. Nueva Ecija. Okay, ano tanong mo? Okay po. So, meron po paano kalang batas na isinasampa or itinataas wherein yung mga anak ay hindi pwedeng abandonahin ng kanilang mga magulang. Ano po masasabi nyo dito sa panukalang batas na to? Hindi nag-make sense sa akin yun. Siguro, sa mga totoong magulang pwede. Pero kapag hindi totoong magulang, tapos alam mo yun, tumamba lang talaga na nakilala mo lang from somewhere yung mga tao nagpanganak sa'yo minsan panahon. Tapos sa loob ng napakahabang panahon, puro kasamaan ang ginagawa sa'yo, or completely inabandon na ka lang talaga mula pagkabata. Tapos kung kailan sobrang tanda na nila, obligasyon mo ngayon, sasaksak na yun sa'yo yung sistema na gano'n. Hindi, nasa batas yan. Bawal mong abandonahin to. Di ba naman nakilala mo na pagkabata eh. So parang, alam mo yun, you will be dealing with a total stranger na hindi mo nga alam kung magulang mo ba talaga yan o hindi. Unless proven by DNA test. Napakamahal ng DNA test eh. So kahit sino, pwedeng mag-claim na anak siya na kahit na sino. At anak niya ang kahit na sino para isaksak siya ngayon dun. So ngayon, ano ngayon ang magiging basihan yan? Kung walang DNA testing, di ba? At duda naman ako na magpo-provide ang gobyerno ng libreng DNA test para lang mapatunayan yan. Kung magpo-provide ang gobyerno ng libreng DNA test, palagay ko, sige, okay, let's go with that. Pero duda ako ma-aprobahan yung ganyang klase ng batas. Duda ako ma-aprobahan yan. Kasi you have to consider human factor. Paano human factor? Sa mahabang panahon, hindi mo nakilala yung tao na yan, tapos bigla, all of a sudden, bigla na lang isasaksak sa'yo. Siguro, sa mahabang panahon, inaalagaan ka niyan, yan pwede, applicable yan. Pero hindi mo pwedeng i-one size fits all na dapat lahat ng mga nagpanganak sa'yo, mula pagkabata, regardless of the situation, kailangan mong alagaan yan pag tumanda sila. Wala akong makitang ganung logic eh. Kasi you have to consider the biblical aspect as well. No, sige, relihiyon at politika ay magkahiwalay, pero kailangan mo isama yung moral eh. Ano ba yung moral? Yung mga magulang ang dapat nagpapamana sa mga anak. Hindi yung mga anak ang dapat nagpapamana sa mga magulang. Tignan mo, kung makikita ninyo, ano ba utos? Igalang, 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 ang inyong ama't ina. Igalang. Walang nakasulat doon na sustentuhan mo. Walang nakasulat doon na sustentuhan mo magulang mo. Wala. Nakadepende yan sa kung paano nabuhay yung mga magulang. And I think, okay, sige, pwedeng isama sa batas yan, pero hindi sa lahat ng pagkakataon applicable yan. Magkakaroon ng exceptions to the rule dyan. Magkakaroon ng reservations dyan. Kasi paano yun? Mula nung pinanganak ka, ibang tao nag-alaga sa'yo. Bakit? Dahil ayaw sa'yo ng magulang mo. Rape victim ka halimbawa. Tapos nanganak ka, tinapong ka ngayon ng magulang mo sa kung saan man. Bakit mo yun? May mga ganun eh. Hindi mo naman mayaalis di ba? Na merong mga babae na ni-rape sila, nagbunga yung pagre-rape sa kanila, tapos ngayon, itinatapon sila ng magulang nila sa kung saan mang ibang lugar, na ibang tao na nag-aalaga sa kanila dahil ayaw sila makita ng magulang nila. Kasi nga, yung mismong nanay nila, nagiging parang cause of anxiety pa yung bata. Ngayon, dun sa ganong aspeto na alam mong itinatapon ka talaga ng magulang mo sa ibang lugar, di ba? Matitiis mo ba ngayon na pagka panahon na matanda na yung magulang mo, isasaksak na yung magulang mo? Siyempre magkakaroon ka na sama ng loob sa magulang mo. No? Hindi automatic yun, natanggap mo agad ang magulang mo. Na you can look at the aspect na, okay, sige, kesa nga naman ipanaglag. Tama naman yun. Tama naman yun. Yun nga lang, kailangan mo rin isama yung aspeto na sa haba ng panahon na lumipas mula pagkapanganak mo hanggang doon sa panahon na matanda na yung magulang mo, hindi mo talaga
nakita ang magulang mo, hindi mo naramdaman. All of a sudden, sasakto lang mo. Mahirap. You have to look at that aspect. Ako, sa akin, diretso. Hindi, hindi wala ako Wi-Fi. Kaya pala sabi ko, bigyan ko na internet. Sorry medyo naputol tayo. Wala tayong pag-uusap dun sa konsepto na Kasi, wala tayong pag-uusap dun sa konsepto na kapag tumanda ang magulang mo, it is supposed to be a form of pagbabalik tanaw at pagbabalik utang na loob sa magulang mo. Wala tayong pag-uusap dun sa ganun. Nagkakaproblema nga lang kung paano i-execute yung batas na yan para patunayan na totoong magulang niya talaga yung magulang na nag-claim. Kasi doon magkakaproblema doon sa konsepto na, doon sa konsepto na paano papatunayan na magulang talaga niya yan. Magpo-provide ba ng libreng DNA testing yung sakay ng gobyerno, DSWD siguro na mag-aasikaso diyan. 'Di ba? Isa pa, yung kailangan mong isama doon sa consideration yung pinakamalaking aspect na katulad din ng na-experience ko. Yun yung na-experience ko Hindi mo naman pwedeng lahat na lang ng tao. Ganun 'di ba? Ako personal na experience ko, ayaw kasi sa akin ng nanay ko. Kasi nga, disgrasyada ang nanay ko. Dahil disgrasyada ang nanay ko, ang ginawa ng nanay ko, binenta ako ng nanay ko sa iba. Hindi na naintindihan ko. Ngayon, merong dahilan kung bakit nagkahiwalay ang mag-ina o ang mag-ama. Nagkakaintindihan tayo doon na merong dahilan kung bakit naghiwalay ang mag-ina at saka ang mag-ama. Sobrang unfair naman doon sa tao para isaksak sa kanya yung tatay niya o yung nanay niya kapag hindi niya gusto. Laging merong ganun dahilan. Laging merong ganun. Yun ang masasabi ko dun sa isang parte na yun. Pero other than that, hindi naman swerte ko, hindi ako senador. Hindi ako manggagawa ng batas. So kung ano man yung opinion ko, hindi rin naman nagmamatter dun sa aspeto na yun. Okay. Lakas na ulan. Medyo lakas mo na ng konti, boss ko. Follow-up question, sister. Okay, last question, sir. So marami akong kilala na talagang may problem din sa in-laws nila or hindi nila makasundo. Kung bibigyan mo sila ng advice, paano ba nila ito maaayos? O hanggang saan lang ba ang impluensya talaga ng mga in-laws sa isang relasyon? Pagka, alam mo, madaling ayusin yung problema sa in-laws Tigilan nyo kakausap niya sa in-laws na yan. Tigilan nyo kakalapit sa in-laws. Tignan mo, hindi ka magkakaproblema. Bakit? Yun naman nakasunod sa Biblia Iwan na lalaki babae ang kanyang ama-ina, ang dalawa magsasama. Hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Iiwan Saan ngayon ang gagaling yung problema sa in-laws? Pag ayaw yung iwan, diba? They can be good advisors. Wala tayong pagdududo doon. They can be good advisors, pero sometimes they're just bad advisors. Sometimes they're just bad advisors. Minsan lang, iniisip ng mga magulang, ikakabuti nung anak nila. Pero hindi na iniisip yung kakabuti nung pamilya, nung anak nila. Minsan ganun So ako, diretso, masabi ko dyan, iwanan nyo na lang. Paano iiwan? Ay, ibig sabihin, bawasan ang communication. Umalis kayo geographically. Nilipat ka lang na ibang lugar. Hindi yan iiwan mo, tapos pababayaan mo na habang buhay na lang di kayo mag-uusap. Di ganun. Lipat na kayo ibang lugar. Ano ba naman yung isang beses, dalawang beses sa isang taon kung magkita kayo? Pwede naman telepono na lang lahat ng lahat ng usapan di ba? Pwede naman cellphone na lang lahat ng usapan. Ba't kailangan kasi sumaksak pa kayo ron para nakikita niya pa lahat ng mga kalokohan ninyo? Di ba? Kaya dapat mag-asawa magkakampi. Ba't kailangan dumikit pa sa in-laws kung pwede naman humiwalay na lang? Di ba? Yan ang sagot ko ron. Follow-up question. Yun lang, bossing. Thank you so much. Alright, thank you. Bye-bye. Brother, good afternoon. Taga saan ka? Hello po, dinig po ako. Taga saan ka, brother? Taga Tarlac po. Okay, ano tanong mo, brother? Ano po?
Ano ba to? Nakaka-intimidate ka nga pong kausap. Hindi, pero po-proceed ko. Sabi sa inyo, kaya nga sabi sa inyo, sulat niyo eh. Sabi sa inyo, sulat niyo. Apo. Sa totoo lang, matagal na ako nakikinig sa'yo and siguro ito yung time na makakausap kita. Siguro po, isa kang factor para sa akin bilang bata na, yung mga practicality, reality, pati spiritual, is nare-relay mo po sa lahat halos, lalo na sa pinakamababang ng lipunan. Pero maging na lang po muna ako. Specific dun sa tanong ko tapos, yun po. Actually, po ako, real estate. Kukuha lang ako ng sa inyo bilang, syempre, nauna kayo sa industry. If ever may background na po. Isa po ako real estate agent, no? And then, ito po yung pinakauna ko sa career ko. And then, yun po, nasakto po na nakilala kita sa Project 1M. Ngayon, nakakasabay ako dun sa Project 1M and malapit na po ako dun sa, sa 1M. Ngayon yun po nare-realize ko yung mga sinabi nyo na, yun nga, ang goal nyo is, ang goal nyo is iparanas yung 1 million tapos maghanap na tayo ng Diyos. May point po yung na yun. Kasi yun ang nire-relate niyo po sa mga tao kasi nga, yun ang ultimate purpose ng buhay. Kasi hindi lang tungkol sa pera kundi dun sa bagay na spiritual. Kasi one day, you will die, aalis ka sa katawan na to, iiwan mo lahat yun, saan ka mapupunta? So, ang tinuturuan nyo nga po is kabutihan, etc. etc. Ngayon po, kasi, bata pa ako na nakikinig sa inyo. Parang nagkaroon ako ng sense of, parang lumawak yung isip ko na, ba't pa ako magsisipag ng, hindi po, lang, sorts of lang. So, ibig sabihin pala. Tuloy mo, brother, ang ganda nun. Sige, tuloy mo, ang ganda. So, ibig sabihin pala, walang nga sabi ko, hindi lang po sa inyo. Wala, nakakabahan ako pero tutuloy ko. Para naisip ko, okay, so magkapakasipag ka. Tapos darating din pala sa time, mamamatay ka. So kailangan mo ang ipunin is yung kabutihan mo dito sa lupa. And yun po yung goal nyo. Ngayon, naisip ko, okay, so kailangan, ewan ko po para sa akin lang. So kailangan pala, kung ang goal ko is yung kabilang buhay, kailangan maging mabuti ako dun sa Diyos ko na kinikilala ko. Na yun yung magbibigay ng kayamanan. If kalooban niya, pero kung hindi, parang it's a two-way. Kailangan mapalugod ko yung Diyos ko at hindi magdulot yung kayamanan ko para ikapahama ko. So, doon po ako nagkaroon ng parang sort of isip na, okay, I need to continue this journey bilang bata. Ngayon, naiintindihan mo na, brother. Apo, na kailangan. Sorry, totoo ako, sobra. Na kailangan po. Matagal na po ako nakikinig sa inyo, spiritually, ganito. Pero ang nadidiwaan ko lang po sa inyo, safe kayong magsalita sa mga tao. Ayaw nyo pong salita nga ng specific. Though wala po kasi akong time makapunta dyan. Pero kung makakapunta man po ako, gusto ko kayong makausap personal at pwede po tayo mag-usap. Sabi mo, ewan ko po since bata kasi ako, napaka-curious ko po sa mga bagay. Pero yun po, ayoko na po kasi mahaba. Ang akin lang yun nga po yung na-realize ko sa mga sinasabi nyo. Ang lundo ng buhay, you will die someday. So, pakabuti ka na habang buhay ka. So, yun nga po yung sinasabi nyo. Gaano ba karaming perang kailangan mo ma-achieve para masabi mo okay ka na? It depends kasi dun sa tao po yun di ba? Ito lang yung para mabuhay ka, ito lang yung specific amount Kailangan mo malaman yun. Then, kailangan mo nang maghanap ng Diyos. Kailangan mo nang hanapin. Pagkamatay ka, saan ako mapupunta? Kasi one day, you will die. Kasi hindi naman ito yung buhay na kinalalig ko natin. Yun nga po yung sabi niyo Kung kamatay mo, aalit ka sa karno na to. And then, di wala lang next. So parang doon po ako namulat sa mga sinasabi niya na, okay, so I need to focus on spiritual thing. Pero, yun nga po yung given sa nasa lupa ka pa rin. Ako po kasi nagbabasa rin ako ng Bible and may specific din akong pinakikinggan and something na organization na kinabibilangan. Siyempre, nasa lupa ka pa, you need to continue the principles of life here on earth. Parang, yayaman ka man, may utos sa mayaman. At isa pang utos ng Diyos nga, para mapalugod mo siya, magsisipag ka. Di ba po, yun din ng, kung Bible po ang pagbabasihan, magsisipag ka. So, nandun po ako ngayon sa mindset na yun na, okay, after kong matuklasan lahat to, buhay pa ako. At yun nga, buhay pa ako. Kailangan meron pa akong gawin.
So yun lang po, ano lang, something na introduction lang. Gusto ko lang pong mag-show ng appreciation sa inyo since Nadali mo, brother. Tangina sa wakas. Since nakukuha ko po kasi yung punto. Nanalo ako. Hindi po, sa totoo lang po nakukuha ko sobra, Brad, Derek yan. Pakiramdam ko talaga, nanalo ako sa loto ngayon. Sa totoo lang po nakukuha ko po yung prinsipyo niyo. Sa totoo lang po nakukuha ko po yung prinsipyo niyo. Matagal na rin po ako nag-o-observe sa inyo. And alam ko may times umiiyak ka na parang, doon ko nakita, oh, genuine itong taong to. Kasi naiiyak ka tapos po, ang isang tumatak sa akin. Kasi noon, yun din nang nasa isip ko okay, ang purpose ng buhay, magpayaman. Gano'n nga kataas ang kailangan mong i-achieve? Sabi nyo nga po, para maging bilyonaryo ka at ma-include ka sa mga billionaire dito sa mundo, di ba? Para ma-include ka, there's a sort of greediness na kailangan mo ma-achieve. Parang something like that. Yung sinabi nyo dati na bago siya dumating dito, naging greedy siya. Kailangan mo maging greedy. Hindi yun ang kumbaga, isa ka lang tao na nabuhay sa mundo, yun pa ba i-achieve mo? So parang ganun po, sorts of things lang na gusto ko pong i-share. Pero yun po, specifically, ang tanong ko lang po sana, about sa career. Yun lang po, inano ko lang po yung insights ko sa nyo, about sa career. Ngayon, naiintindihan nyo na ngayon na yung journey pagpunta sa 1 milyon, maiintindihan mo ngayon na kapag habang dumadami na yung pera mo, lumalawak din na isip mo Tapos habang lumalawak ang isip mo, saka mo maintindihan na tangina hindi pala ganun ka-importante ang pera. Pagkatapos, yun nga po inassess ko Ano bang... tuloy. Yun nga po inassess ko Okay, so sabihin na natin dumating na ako sa point nun. Ito na yung hawak ko, na continuous pumapasok. Sabi nyo nga po gagawin mo lang, gagawa ka ng sistema na continuous lang pumapasok sa'yo. Magkano ba yung hinahabol mo na yon? Then, live the life na dun ka na nga sa pangkabilang buhay. Parang ganun po, di ba? Pero syempre po, iba naman po kasi yung sitwasyon ko sa sitwasyon ninyo since sabi nyo nga po, kaya nyo po ginagawa ito kasi dati kayong naging samantaong nagpapakabuti. Syempre, ilalagay mo rin ang sarili mo dun sa, hindi naman ikaw yun Eto ka At eto yung sinusundan mong principles. Huwag kang, kumbaga, don't incline with that kind of, na, gagayahin mo na yung, parang kayo po, gagayahin ko na yung ginagawa niya na okay lang mamatay na anytime. Parang gano'n, parang napaisip ko ako, okay, actually po, I'm just 23 years old. So yun po, napaisip ako, okay, nandito ako bilang 23 years old. Hindi naman ako si Chester na dumaan na sa maraming gano'n. At iba po yung niya Pero ang main goal nga natin, Pero ang main goal nga po natin yung investment natin, 'di ba? Dun sa kabilang buhay. Kasi yun ang lundo Bakit mo pa yung ibang bagay? Ito ang stand niya, ito stand niya. Sa palagay niya, ito ang makakapagpalugod sa Diyos niya. Di siya yun. Pero ako po kasi gusto kong i-micro na, okay, ako ito, what can I contribute in this life? Paano ko siya parang ganun po. So yun po, na-start ko lang sa ganung aspect. Parang gusto ko lang po yung background ko dun sa, parang insight ko po dun sa mga natuturo nyo and paano ko nakaka-relate. Ngayon po, paano po kaya yun? Kasi yun nga po, nakikita ko na yung pwedeng pa. Kaya lang po, pagdating naman sa career, wala pa po akong ganun nararating. Isa po akong real estate, dyan po ako nag-start. Ano po kayong mga mapapayo nyo sa career? Ako po kasi yun ang ginawa ko. Inuna ko muna yung, okay, ano ba after nito? Pero yun po, bilang nandito ako, siyempre sabi nyo nga po, magsipag. Alam ko po kasi, kayo bawat tao, merong specific lang po kayong nire-relay ng info. Kasi yun ang ikabubuti ng tao na yun Hindi nyo po lahat pinopromote na, okay, magnegosyo. Hindi, may meant para mag-empleyado. Kasi pag pinilit mo hindi para sa'yo, mangyayari. Mapapasama ka pati pamilya mo, pati future generation mo. So kayo po, yun nga, bawat tao may specifics. So ngayon po, gusto ko maging specific naman sa akin. Parang gusto ko lang po humingi ng tulong. Kung kukunin man kayo anytime, at least nakausap ko kayo. Salamat po sa opportunity. Ako especially, nai-intimidate lang po ang pumasok. Pero at least, niloob siguro ng Diyos na mag-usap po tayo. Tanong ko lang po, kasi I'm just 23 years old. Career-wise naman po kasi, hindi pa ako ganun. Ano po kayo mapapayo nyo bilang, halimbawa, nasa field ka ng real estate, you're selling ganito. Ano po kayo mapapayo nyo in terms of, paano po kaya magiging successful dun sa real estate industry? Kopyahin mo ginagawa ng mga malalaki. Okay. Paano magiging successful doon sa real estate, kopyahin mo ginagawa ng mga malalaki. Ano ba ginagawa nila? Bumibili ng lupa, papatayuan,
ibebenta parte-parte nung itinayo nila. Pwede mong kopyahin yun. Tapos, ano pa? Bumibili ng lupa, may kasamang building sa ibabaw, tapos pinapaayos yun, tapos ibebenta parte-parte nun. O pinaparentahan. Pwede mong kopyahin yun. Ano pa? Bumibili ng lupa, binibenta lupa na rin. Pwede mo rin kopyahin yun. Ano pa? Bumibili ng lupa na may kasamang kung ano man yung nakatayo sa ibabaw, pinaparentahan. Pwede mo rin kopyahin yun. Pipili ka lang ng kung ano lalapat sa'yo. Ngayon, yung dami ng pera mo ngayon, alam mo na paglipas ng panahon, lalo pang dadami pera mo. Ano ngayon ang gagawin? Kung ano yung ginagawa nung nasa ibabaw na mga malalaki, pwede mong kopyahin on a micro scale. Micro level. Hanggang tuloy-tuloy na pumapasok sa iyo yung pera. Tapos, then, you can live the journey of your life na wala ka ng problema sa pera. Kasi tinan mo, hindi naiisip ng mga tao yan Taka naka-estupidohan Yung problema sa pera, sandaling panahon lang yan. Yung problema sa pera, sandaling panahon lang yan. Paano sandaling panahon? Gawa ka lang ng sistema kung saan tuloy-tuloy na pumapasok sa iyo pera. Welcome kang ibenta ang oras mo sa iba, ang tawag employment. Empleyado ka. Welcome ka ron. Ito ang problema sa pag-iempleyado. Lahat na lang ng panahon ng buhay mo, kailangan mong ibenta yung parte ng oras mo. Pero if you're comfortable with that, then there's no problem with that. Ito pa, pag wala kang enough na skill at hindi mo talaga matutunan at talagang boklog ka talaga, kailangan mo talagang ibenta yung oras mo habang buhay. And that's okay. Walang masama ron. Hindi mo kasi maabot yung level of thinking na kailangan mong gumawa ng sistema At naiintindihan na yun, hindi lahat makakaabot dun. Walang problema ron. Walang masama ron. Yun nga lang, mas masarap ang buhay nang magagawa mo lahat ng gusto mo sa buhay nang hindi ka na namomroblema ng pera. Ngayon, paano mo gagawin yun? Kapag, halimbawa, empleyado ka, hindi ka talaga makagawa ng negosyo o hindi ka talaga makapag-freelance o hindi ka talaga makabili ng kahit na anong bagay, paramihin mo pera mo sa pamamagitan ng pagiging empleyado. Paano mo gagawin yun? Pagka napopromote ka, lumalaki yung sweldo mo. Pag napopromote ka, sa umpisa, wala masyadong pagbabago sa sweldo niyan. Pero na-promote ka ng supervisor, halos walang pinagbago sweldo mo, mula ron sa kung ano man yung nasa ilalim ka, bagger ka o kung ano man, o tailor ka o kung ano man. Pero ngayon, supervisor ka na, wala pa masyadong pinagbago yan. Internal hire yan Kadalasan pag internal hire, wala talagang pinagkaiba presyo. Ngayon, lilipat ka ngayon sa ibang kumpanya. Pag lipat mo, doon mo na ngayon mararamdaman ang laki ng pinagbago ng sweldo. Ang laki ng pinagbago ng sweldo. Ngayon, dadami ngayon ng pera mo. Dadami pumapasok sa'yo na pera, pero it doesn't necessarily follow na mapapanatili mo yung mga pumapasok sa'yo na pera. Maliban na ipunin mo. Okay. Ngayon, ipon ka ng ipon, ipon ka ng ipon, ipon ka ng ipon. Papromote ka uli. Paano ka papapromote? Kapag yung internal job posting, lapat ka ron. Hanap ka ng internal job posting na lalapatan mo. Ngayon, hindi ka lapat para doon sa internal job posting, IJP kung tawagin nila. Meron kasi requirement yan Kailangan nakatapos ka ng ganito, kailangan ganito, kailangan ganito, kailangan ganito. Ito dapat yung performance mo sa loob ng kumpanya. Ito dapat yung nasa 201 file mo na wala ka dapat ganito, wala ka dapat ganyan, disciplinary action, ano-ano pa. Ngayon, pag nalapat ka na doon, then pwede ka mag-apply for a higher position na mas marami pa ang pera kaysa doon sa supervisor ka. Ngayon, pagka dumadami na ngayon ang pasok sa'yo ng pera, pwede ka nang manatili sa ganong sistema Na pumapasok ka ng 8 oras, tapos meron ka pang extra another 8 hours bukod dun sa 8 oras na tutulog ka. Ngayon, marami ka ngayong kayang gawin dahil marami kang pera, dahil pumapasok sa'yo tuloy-tuloy, tapos iniipon mo lang ng iniipon, tapos hindi ka maluho. Tanggalin nyo kasi muna yung luho sa sistema Tanggalin muna yung luho sa sistema, magparami muna kayo ng pera. Ngayon, tignan mo, pagpansin mo, pag dumadami na pera mo, lumalawak pati utak mo. Yung isip mo lumalawak, tapos makakakita ka na sobrang daming possibilities sa mundo na, okay, hindi pala hanggang dito lang ako, construction worker ako, na ito yung trabaho ko, hanap buhay ko. Hindi ko gusto tong hanap buhay na to, pero pwede pala akong kumita ng mas malaki sa hanap buhay na hindi ko gusto. Teller ako, bagger ako, hindi ko gusto tong trabaho na to. Pwede pala akong kumita ng malaki sa hanap buhay na hindi ko gusto, pero kailangan ko muna magpa-promote. Dadami pera ko ngayon. Ngayon, tungkol naman doon sa tinatanong mo kung ano direksyon na pwede mong patunguhan dyan, kung ano yung ginagawa ng mga malalaki, pwede mong kopyahin. Pero magpaparami ka muna ng pera, ibig sabihin nun, gumawa ka ng sistemang mas marami pang pumapasok sa'yo na pera para makabili ka ng kahit na anong property o makapag-lease ka ng kahit na anong property na pwede mong parentahan o pwede mong ibenta in the future. Tapos sarili mo na mismong negosyo yun. Yun na mismo negosyo. Kung ano yung ginagawa ng mga nasa ibaba, kokopyahin mo lang, brother. Nandiyan ka na sa isang industriya, sobrang daming pera dyan. Sobrang daming pera dyan, brother. Kung ako makakapag-suggest at matibay ang bungo mo, matibay ang dibdib mo katulad ko, squatters area, brother. Best place to be. Squatters area.
yung ano ang tawag nila San Latira, 50 mil lang yun, 100,000 lang yun, makakakuha ka ng mga lugar na pwede mo nang paupahan. Pwede mo pa ang chap-chapin yun, lagay ka division. Kadalasan ang kontrata dyan, 2 taon, tapos halos di na nila nababawi yan. So magdadagdag ka na lang ng konti, sa'yo na yung lugar sa squatters area. Hindi mapapasayo yung mismong lupa dahil may ibang may-ari niyan, either gobyerno o private entity. Pero yung mismong nakatayong bahay doon, mapapakinabangan mo yun hanggat hindi pinapademolish yung buong lugar. Pwede ka magparami ng ganun. Professional squatter na ngayon ang labas mo. Kaya sabi mo, ina-advise mo pala maging professional squatter. Tanga, wala naman kasing ibang option eh. Ano pa ibang option kapag real estate ka, laki ng puhunan dyan. Eh di doon ka muna doon sa ano, tapos kapag panahon na, para kunin nung may-ari, wag mong ilaban, gago ka. Tangin naman, napakinabangan mo na sa napakahabang panahon yung lupa ng ibang tao eh. Diba? Ano ba naman ang masama kung kunin niya na pabalik yung lupa na yun, nang wala naman siya napala doon sa panahon na nandun kayo, nakatira kayo doon sa squatters area. Yung iba nilalaban pa ng patayan, ulol, hindi sa'yo yan, tanga. Hindi sa'yo yan. Either ang gobyerno ang may-ari niyan o private entity ang may-ari dyan. Nakinabang ka na, matuto ka na lang magpasalamat, wag ka na lumaban, gago. Ganun lang yun eh. Ganun lang kasimple yun. Alam mong hindi pa pinakikinabangan ng dating may-ari, pwede niyong pakinabangan dahil marami naman ang nakikinabang dyan, makipakinabang ka na rin. Makisakay ka na lang din. Masama ba yun? Hindi. Paano hindi masama? Pinabayaan nga kayo ng may-ari ng lupang nandun muna kayo. Hindi naman pinapagiba eh. Hanggat hindi pa pinapagiba, edi dyan lang kayo. Pag pinagiba na, huwag kang lumabang, gago. Yun na masama. Yun na masama. Pag lumalabang ka na, dahil hindi naman sa'yo yung lupa niya pinapagamit at hinahayaan lang kayo dyan, ulul. Diba? Ganun lang yun eh. Ate na mo, kung si Mila mapasaw, tangina mo, tangina mo, tangina mo. O, tangina mo rin. Simple lang yun, tangina mo rin. Wala kang pakinabang sa lipunan, ito ka, kantit. Ni piso, wala kang ipon. Mila-mila ka pa. Hindi babae yan, lalaki yan. Yung mga tangina nakakadiri itong mga taon to, naglalagay ng mukha ng babae, naglalagay ng pangalan ng babae, tapos lalaki pala sila. Tangina, kakadiri ka, Mila, ito ka, kantit. Anyways, follow-up question, brother. Okay po. Yun po, naintindihan ko po yung ano nyo. Actually po, parang po ano lang, more specifically. Maganda po yung mga sinabi nyo rin. Sige po, specific. Ano po kasi ako, hindi naman po talaga ako into real estate na pambaragan. Parang, ano lang po, sabihin nating ahente. Paano kaya makakakuha ng mga ano po, clients at papaano mas lalawak? Doon nakuha ko na po kasi yung prinsipyo ninyo. Dalawa yan. You can go organic or you can go sponsored. Dalawa yan. Pwedeng maglabas ka ng pera para dyan, pero pwede rin naman at the same time na mag-organic ka katulad ng ginagawa ko. Eto naman, sipin mo ito Bawa, matalino ka na brother eh. Gumawa ka na lang ng programang halos kaparehas din sa akin. Bahala ka na kung paano babanatan. Pero kailangan ng mundo yung opinion mo. Kailangan ko ng tulong sa social media. Hindi mo na kailangan dumikit pa sa akin. You can have a journey of your own sa social media na sarili mo na mismong brand na hindi nakadikit sa akin. Kung gusto mo dumikit sa akin, okay sa akin yung tutulungan kita. Pero pwede ka rin naman gumawa ng sarili mong brand, iwalay sa akin, bahala ka na kung paano gagana sa'yo. Pero, eto ngayon, pwede kang mag-organic. Yung mga bagay na nasa isip mo, yung mga bagay na nasa puso mo, pwede mong ilabas sa social media. Sa paraan na palagay mo, pumipitik sa mga tao yung sinasabi mo. Ngayon, dun sa ganong klase na sistema, basta sobrang importante na nakakatulong ka sa sobrang daming tao. Lahat kayo nang i-endorse mo dun sa mga taong natulungan mo, kakagatin nila. Tinan mo, katulad sa akin. Halimbawa, itong brand ko, sobrang hinog na to. Pabulok na nga yung brand ko eh. Yung The Chichester. Sipin mo yun sobrang hinog na tong brand ko para negosyohin ko yung mismong brand. Pero tinan mo, hindi ko ginagawa. Kasi hindi naman talaga pera ang purpose na to. Baka, yun nga yung paulit-ulit ko sinasabi. Baka in the future, I may make a few money here and there. Pero at the end of the day, hindi ito tungkol sa negosyo. Tungkol ito sa kabilang buhay ko. Ganun ang konsepto ng The Chichester. Oo, baka in the future, magkaroon din ako ng kung ano man na maisipan ko, siraulo o gano'n, mag-promote ako ng kahit anong negosyo ko personal. Pero wala naman akong kailangan na promote na personal na negosyo dahil hindi kailangan ng mga negosyo kong personal yung social media presence ko. Hindi kailangan ng social media presence para doon sa mga personal ko na negosyo. Ayun, ano ibig ko sabihin? Kung sakali man na maisipan ko in the future na maghanap buhay, na personal kong hanap buhay, gamit ang social media ko, hindi kakasama ng loob ng audience ko yun. Na maghahanap buhay ako, baka suportahan pa nila yung personal na hanap buhay ko. Ngayon, you can work on that way. Pwede mong paganahin yan, katulad ng ginagawa ng Zack, yung nabombahan na ito nakaraan, sa pagiging insensitive fuck niya. Sino yung Zack na yun? Kalimutan ko ang pangalan. Yung nabirahan sa social media nito nakaraan lang dahil sa pagiging insensitive niya, na habang yung mga tao nalulunod na sa baha, siya nagbebenta pa rin ng kondo at good investment daw ikayong kondo, dapat daw bumili na lang daw yung mga mahirap ng ganun. Ulo pong. Anyways, yung tungkol doon pwede mong kopyahin yung katulad nung kay Zack. Ayos yun, yung trip niya na
naglalabas siya ng mga nasa isip niya, nasa puso niya, nakikinabang ang mga tao, I think that's okay. That's fine. Tapos tingnan mo, along the way, nagbebenta rin siya ng condo. Ngatan niyo yun? Nagkaroon lang naman ng problema sa pagiging insensitive niya eh. Pero other than that, okay yung brand niya. Sabi ko, sayang yung brand nun eh. Nabombahan lang ng mga tao sa pagiging insensitive niya kung kailan nalulunod yung mga tao, tsaka ngayon nagbebenta siya ng condo at good investment daw ika yun. Sabi ko, okay. Sabi ko, ayos, sige. Okay yung mga dating ginagawa niya. Nagka-problema lang nakapiraso sa opinion niya. Pero yung ginagawa niya mismo, brother, ayos yun. Nakakatulong siya sa sobrang daming tao, lumalawak ang isip ng mga tao dahil sa kanya, tapos nagbebenta siya ng condo along the way. Pwede mong gawin yun. Pwede mo rin naman gawin yung boosting. E-commerce. Magtanong ka sa mga malalaking e-commerce. Ito, kung sakali mong medyo malapit ka, kapag ka nagpatawag ako, lumitaw ka, ang dami kong mga tropang nasa e-com, magagaling sila kung paano ma-maximize yung yung magkano man yung inilalabas mo for boosting mo o for sponsored ads. Magagaling sila, pwede silang makatulong sa'yo. Tapos ang pinakamasarap na parte doon, brother, hindi ito pera-pera lang. Hindi pera-pera lang. Pagmamalasakit din ito sa kapwa-tao na pag hindi lalapat sa'yo isang sistema, hindi ka bebentahan ng kahit na nung mga tropa ko na mga kung ano man yung binibenta nila. Yan ang usapan namin eh. Pwede kayo maghanap buhay dito. Ako personal, wala akong hanap buhay dito at hindi ko kailangan ng pera ninyo. Bumuo ako ng community na magtutulungan kayo sa isa't isa. Hindi ito parang embudo, ganun, tapos, alam mo yun, papunta sa bulsa ko yung pera. Wala akong kahit na nung ini-endorso, wala akong kahit na nung binebenta. Bukod dito sa sinigang na nandito, na kung hindi ka pupunta rito, hindi ka makakabili dahil wala kaming delivery. Ganon. Pero, ang pinaka-bottom line nun, brother, kung sakali man, so, you can go both ways. Dun sa dalawa, na personal branding, tapos nakakatulong ka sobrang daming tao dahil sa taba ng isip mo na meron ka na ngayon, congratulations sa'yo, maligaya ako para sa'yo. Personal branding, pwede mong ibenta yung kahit na anong binibenta mo. Pero hapyaw-hapyaw lang, patsi-patsi lang. Huwag mong bobombahin kasi pag naamoy ng mga tao na ninenegosyo mo na sila, wala na, they will back down. They will turn away from you. Kasi nararamdaman nila, ninenegosyo mo na sila. Okay lang yun, hapyaw-hapyaw. Makakakuha ka dyan. Tapos dito sa kabila, makakakuha ka rin. Pwede mong pagsabayin yung paid advertisements. Tapos kapag pagka may mga events ako, lumitaw ka, tinan mo, ang dami mga makakatropahan doon na makakatulong sa'yo. Kasi dito, tulungan lang eh. Ako yung primary na tumutulong sa kanila sa mga hanap buhay nila na lahat ng mga kailangan ng hanap buhay nila, kinakonekta ko sila sa tamang tao, isama mo pa yung konsepto na minsan may mga pagkakataon, ako pa mismo yung nagpe-personal na train mismo. Nagte-trainer ako dun sa mga empleyado nila. Libre. Wala kang kailangan ibayad. So yun naman sabi ko. Follow-up question, brother. Apo, sir, naintindihan ko na. So, kailangan yung gumawa ng sistema na bago para mas malawak din. Yun po, yung wag mo siyang lang masyadong bebentahan. Totoo po yung parang kailangan makita ng tao yung value po nung gusto mong iparating sa kanila kasi pag nakitang inibentahan mo sila, ma-off na nga. So, yun lang po. Siguro, i-end ko na po dito. If ever may mga follow-up questions na lang po ako, babalik po ako. Salamat po sa lahat and thank you po sa opportunity. Sige po. Bye-bye. Thank you. You're always on our prayer po. Salamat po. Sarap ng ganun pakaramdam ko na loko sa loko. Ang taas ang level ng dopamine ko sa sistema ko ngayon. Yung gusto kong iparating sa mga tao, nararating na sila. Nararating na sa wakas. Sa wakas. Sarap. Sarap. Nakakahinga ako ng maluwag. Sarap ng pakaramdam ko. Sobrang sarap ng pakaramdam ko ngayon. Nakakahinga ako ng maluwag. Isipin mo kung gaano karaming tao yung ganyan paglipas ng ilang panahon. Na hindi greedy sa pera, kumita, yumaman, pero hindi nagyabang. Flashy. Tapos lahat, nagmamalasakit sa kapwa-tao. Isipin mo kung gaano karaming mga mahihirap ang maaabot nun na mababawasan yung level ng kahirapan sa Pilipinas dahil sa dami ng tinting mga taong mga may pera. Tapos ang interest, makatulong sa iba, hindi lang tungkol sa pera. Kundi mabigyan sila hindi lang ng hanap buhay, kundi ng taba ng utak kung paano gumawa ng pera at kung paano ayusin yung mga buhay nila bilang mga tao. Excited ako. Last na siguro to, Amira. Biglang gumanda yung panahon, tanggal lahat ng mga Sarap. Ay, pwede na guest. Isa pa. Wala na pala. Okay. Sige, doon na muna. Enjoy na muna ron at ako'y magmi-meeting pa. Magandang hapon sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal.